mga bata namin. Kaya bigyan mo talaga ng ngayong 22, papunta sila yung kwento ko sa iyo, sila coach sa sila Kirog, papunta dito. Yung dating coach sa si Roland Crow. Roland Crow. Marami siya seminar dito. Kirog. Tapos rin sila, parang mag-scout na ng mga maging varsity talent nila. Meron na kayong nakita. Pero personal mo yan, di ba? Oo, personal. Tulong mo yan. Pero yung mga athletes nila na nag-champion sa palaro, Buena Vista has its own cash incentive ordinance. Meron na. Kailan mo yung isa nila? Last year. The other year, personal ko. So, pwede pala to na kasi parang kala ko maliit lang. Uy, ang dami pala. Nung nagbigay na, umabot ng 500,000 na sakit na to. Hindi sinabi sa kanya. Ganun palang karami na. So kaya meron ng ordinance. Meron na. Si Gob, meron din. Kaya ano rin yung mga bata. Katulong din talaga sa yung sports program namin nakakatulong sa droga. Gusto nyo ng gulo, hindi kayo narapat dito. Pero bigyan ko kayo ng chance na develop yung... This was during your time as mayor already? Yes, sir. Tapos yung parliament, nilagyan ko ng sulat tapos yung mga open parks namin, nilagyan ko ng mga sports equipment. Kaya, nung nakaraan, pumunta talaga ako sa... May mauna lang doon yung mga... Anong class level na ninyo? First class. First class sa kayo. Pero malapit na talaga kasi maging, ngayon, ang 4th class city ang mababa. Natin 6 yun. 4th class. Ang requirement is, apat yan yung land area, yung population, revenue, income. Yun yung tatlo pala. Malapit na kayo ron. In terms of that area, malawak kami, pasado. In terms of population, okay na, pasado na. Yung NPA na lang sa revenue, malapit na din. Kasi total of 500 million a year na total income ang the NPA, pwede na maging CP. Malaking agwat din yan kasi kami first class municipality kami ngayon, pero yung NPA namin nasa 440 million lang. Last year, basketball yung sa napadala namin sa Manila. Kasi nag-qualify all the way. Buena Vista, one team kami. Buena Vista. Kasi nanalo kayo sa provincial level. So kami yung na-participate doon sa Batang Pinoy sa Manila. Tuwang-tuwa yung mga bata dyan kasi that was their first time na sumakay ng plane, first time na naka-hotel, first time lahat. Kaya sinamahan ko talaga. Kaya sabi ko nila, ito yung direksyon nyo na iba nun, mga CICL, na-convert natin na basketball. Sabi ko, tingnan nyo, pag nakita kayo dito, naglaro na kayo sa Manila. Every time may tournament kami, kasi locally, meron kaming mga coach ba for mga sports like tennis, basketball, volleyball. Priority sports. Yung 5 priority sports na na-mention ko ni... Yan si Jeff, yung sports coordinator. Kwentuhan namin kami na. Toro. He's from UP, UAAP player siya ng volleyball. Yung dalawang anak niya, isang beach, tsaka isang indoor. Yes, indoor na. Pero yan yung palagi kong halimbawa doon sa mga
kabataan namin na, tingnan mo, ito sila, nasa Manila na, kaya nyo rin ito. So every time meron kaming salihan ng mga regional meet, nakita yung talent sa mga bata namin. Yung iba, nadala na yung taekwondo, may kinuha na rin badminton. Basta after the palaro, marami na rin nakuha. So sabi ko sa mga bata, every time na may naglaro sila, may session ng coach, kasi kada barangay, merong pinapunta-punta ko sa mga barangay, hindi lang doon talaga sa urban namin na barangay. Ito yung mga coaches mo for the 5 sports? Yes, pumupunta-punta rin sila sa barangay para may chance din yung mga taga-barangay. Sabi namin, huwag niyo limitahan yung sarili niyo na hanggang dito lang kayo kasi kami, LGU nyo willing na mag-support sa inyo. Pag tournament kami, yung support coming from malaking tulong yun, yung unang support sa Philippine Sports Commission to Senator Bongo na nabigyan kami ng 1 million. Pinapa-premium namin yun, prices namin. Tapos sabi ko sa mga tao, champion, dalhin ko sa Manila for PBA para makita nyo na sa paglaki nyo, doon na kayo maglaro. Pag volleyball, sino yung champion, dalhin ko kayo pag may mga national tournament sa Manila, kaya masaya yung mga bata. Kasi yung sport ko talaga, wala nung bata. Nagtitennis po ako, pero di lang nabigyan ng chance na umabot sa national level. Ayan. So ikaw yung kananahan ng magamit ng tennis court. Gano'n palaki yung bilang ng, I'm sure, mga constituents nyo dito na naglalaro ng tennis, particularly the young kids? Ang kabataan namin ngayon na di-develop namin sa tennis, nasa humigit kumulang ng mga 50s na sila, mga bata ranging 10 hanggang 18 years old, babae saka lalaki. At masaya ako na marami na rin kaming mga kabataan na naging national player na or naging collegiate? What do you call this? Yung mga nag-scholar na sa mga schools. Na may mga tournaments din kami. Inimbita rin namin si Johnny na makalaro sa tennis court namin para mas lalong ma-interest yung mga kabataan namin na balang araw maging Johnny Arcelia din sila. Ginawa namin ngayon, sa sports program namin, meron kaming mga coaches for yung mga 5 sports na priority namin like tennis, basketball, volleyball, taekwondo, badminton. Meron kaming mga individual coach na nagtuturo talaga sa mga kabataan, hindi lang sa urban barangays namin, kundi pumasyal din sila sa mga rural barangays. Then, pinapatournament din namin sila. Isa sa malaking tulong namin yung Philippine Sports Commission last year, nabigyan kami ng 1 million sa para prizes namin sa tulong din ni Senator Bongo. Kaya mas lalong na-interest ngayon yung mga kabataan namin. At ito rin ang isang diversion na nakita namin na malaki talaga tulong na nakaiwas yung mga kabataan namin sa droga. Kaya napakahalaga talaga yung sports program namin sa bayan namin sa Buena Vista. Naging 57 na yung delegates natin for Batang Pinoy na mag-compete next week sa Jensan. We have basketball na mga atleta, volleyball, at of course sa tennis namin, kasi yun yung talagang pinaghirapan namin na sports, taekwondo, wushu, yun yung mga delegates namin for Batang Pinoy.
Last year, meron kaming delegate sa Manila na basketball. Mga 12 lang sila. Ngayon, naging 57 na. So, malaki ang improvement sa sports program na ginawa namin sa bayan namin sa Buena Vista. Ma'am Jude, target namin is 3 to 6 years from now na magkakaroon na rin kami ng mas magandang facility, sports facility namin. As of now, bagong gawa yung gymnasium namin na worth 25 million. Tulong galing kay Senator Gatchalian saka kay Senator Pimentel. Tapos, meron kaming programa, lahat ng mga covered courts namin ng 25 barangays. Natapos na namin yung 10 barangays na pinaganda namin. Yung basketball flooring namin, naka-rubberized na flooring. Tapos, by a year or 2 years from now, yung 15 barangays, matapos na rin namin na napaganda na namin yung covered courts namin through the help also nila Governor Amante sa ni Congressman Day. Then, siguro, aabot din ang panahon na maging city yung pinakamamahal naming bayan ng Buena Vista. That's the time na pataas na rin yung NTE namin sa local income namin. We will prioritize na yung mga what we call this, yung oval field, track and field, saka iba pang sports facilities.